Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po or magandang tanghali po sa inyong lahat na nanonood ngayon. So for today's video mga kasari, ang pag-uusapan po natin is about kakompetensya. Hanggang ngayon kasi mga kasari, ang dami kong nababasa sa comment section, marahil hindi ko lang nare-replyan yung iba nating mga commentors sa ating mga vlog. Namumroblema sila sa samot-saring sumusulpot na mga kakumpetensya nilang tindahan sa kanilang lugar. So habang tumatagal kasi guys, dumadami din yung mga kakumpetensya natin. Dapat ba tayong mas stress dyan sa mga kakumpetensya? Anong gagawin natin kapag ginagaya yung paninda nyo, ginagaya yung pagpe-presyo nyo, at sa tingin nyo ay kinukuha din yung inyong mga customers? So yan po yung ating pag-uusapan mga kasari dito sa video na to. So, mag-start na tayo guys. Ang kakumpetensya mga kasari, natural lang yan sa isang negosyo. Lahat ng negosyo ay may kakumpetensya. Nasa sa atin na lang po yun mga kasari kung paano natin i-handle ng maayos, kung dapat ba tayong ma-stress or iaano natin sa sarili natin na parang lalo tayong ma-motivate para mag-hard work sa ating negosyo. So, ang kakumpetensya mga kasari, maraming uri ng kakumpetensya. May kakumpetensya na talagang, alam niyo yun guys, makikipagkompetensya sa'yo. Meron namang kakumpetensya na silent kakumpetensya lang, ganun. Tapos may mga kakumpetensya na ang lakas mang asar. May mga kakumpetensya na nanggagaya ng paninda mo. May mga kakumpetensya na kinukuha yung mga customer mo. May mga kakumpetensya na sisiraan ka. At ang dami pa guys, ang dami. So, ang tamang pag-handle sa mga kakumpetensya, huwag nyo na lang pang pansinin. Mag-focus na lang po kayo mga kasari sa sarili nyong negosyo at mas lalo nyo pang pag-igihan. Parang sa akin kasi, oo, natural lang naman na sa una, alam nyo yun guys na maaapektuhan kayo, lalo na kapag yung kakumpetensya nyo ay medyo nakakaangat-angat sa buhay, ganun. Tapos kayo, makikita nyo yung tindahan nyo, simpleng tindahan lang, ganyan. Pero wag nyo yun parating iisipin mga kasari. Lagi nyong iisipin, ano bang magiging advantage ko sa tindahan na to? At pupuntahan pa rin ako ng mga customer ko at yung mga suki ko ay hindi lilipat sa kanila. So, lagi po kayo mag-iisip mga kasari na dapat may advantage kayo sa inyong mga kakumpetensya. At yun po mga kasari yung ina-apply ko po dito sa aking tindahan. Alam nyo naman po na hindi nasa tabing kalsada yung tindahan ko. Kaya mini-make sure ko pa rin po na dapat, ano yun? Ayan po mga kasari, meron lang pong bumili sa atin ng fabric conditioner. Doon na nga po tayo doon sa dapat meron po talaga tayong advantage sa ating mga kakumpetensya. So, ano pa ba sasabihin ko? Sa una talaga, natural na maapektuhan ka, pero kapag pinagpatuloy mo yan na hanggang sa ilang buwan na naapektuhan ka pa rin, hindi mo mapapansin na nagpo-focus ka na lang sa kakumpetensya mo kung paano mo siya matatalo. Dapat nagpo-focus ka sa sarili mong negosyo, kung paano mo mai-improve, ganyan, 'di ba mga kasari? Wait lang po. Let's continue mga kasari. Bigla lang nangate yung aking lalamunan kaya uminom muna ako ng tubig. And ito rin po yung masasabi ko about sa mga kakumpetensya po natin. Wag po natin ituturing always na yung mga kakumpetensya po natin mga kasari is kaagaw natin, ganyan. Isipin na lang po natin na lahat tayo may pangangailangan at alam niyo yun, gusto din nilang kumita. Kaya kung ano po yung masama man na ginagawa nila sa inyo, wag niyo na lang pong gayahin, wag niyo na lang gantihan. Kasi alam niyo yun guys, lahat ng ginagawang masama sa atin ng ating kapwa ay may kaakibat na karma po yan. Naniniwala ako doon mga kasari sa karma. Minsan nga, napakabilis talaga ng karma. Alam niyo yung kakagawa nyo pa lang ng kasalanan, mamaya kakarmahin na kayo. Kaya yun parati po yung isasaksak po natin sa ating utak na kung ano yung ginagawa sa atin ng ating kapwa, wag natin ibalik sa kanila. Bahala na ang Diyos sa kanila. So, ayun po. Sa problema naman sa pangaagaw ng customer, ayan. Dyan na yung ibang usapan na yun mga kasari. May level kasi yan eh. Yung pangaagaw ng customer, andyan na rin kasama yung paninira. And
alam nyo naman sa sarili nyo kung ano man paninira yung sinasabi. Alam nyo sa sarili nyo kung ano yung katotohanan. So, kung may naninira man sa inyo, kapag personal na, doon na kayo gumawa ng aksyon. Pero kung alam nyo naman yung paninira ay hindi naman totoo, ganto ganyan, huwag nyo na lang pansinin. Pero kung masyadong personal na, about pamilya na, doon nyo nakausapin yung naninira sa inyo. Na wag naman ganun. Na lumaban naman sila ng patas. Ganon mga kasari. Kung ginagaya naman yung paninda nyo, okay, hayaan nyo lang. Parang naging inspiration pa kayo nila at ginaya yung paninda nyo. Yung pagpa-pricing nyo, minsan ginagaya din. Go lang. 'Di ba? May kanya-kanya naman tayo mga kasari. Huwag kayong kakabahan dahil hindi naman kayo mabobokya sa isang araw. Andyan pa rin yung mga suki nyo para bumili sa inyo. May kanya-kanya din tayong mga customer na araw-araw bumibili po sa atin. Huwag po tayo masyadong paapekto sa mga kakumpetensya kasi dyan po sila natutuwa kapag nakikita nila na kayo ay naapektuhan, ganyan, doon pa sila mas lalo pang namomotivate na asarin kayo or makipagkompetensya sa inyo. Kaya guys, oo, sa una maapektuhan kayo, pero pagkadaan ng ilang linggo, alisin nyo na yan sa mindset nyo na kayo ay naapektuhan. Just focus on your business. Akala ko may tao. Focus lang kayo guys sa sarili nyong negosyo, kung paano nyo pa ito mapapaunlad, ganyan. Kasi kapag nag-focus kayo sa sarili nyong negosyo, yung mga kakumpetensya na yan, kung sila man ay nananadya, sasawa din yan sa kanilang ginagawa. Kasi iniisip nila, ay hindi naman to naapektuhan sa ginagawa natin, sa ginagawa ko. Tigil na nga ako, nakakasawa rin. Maraming mga ganyan mga kasari, kaya gumawa lang po tayo ng mabuti sa araw-araw. Maganda kasi yung mga kakompetensya na parang healthy competition lang, kung baga ganon mga kasari. Yung wala tayong pakialamanan kung meron bang bumibili doon, kung marami mang bumibili doon, pabayaan natin kasi swerte sila ganon. Maganda yung pwesto nila. So, kung ano yung natatanggap mo sa sarili mong negosyo, sa tindahan mo, tanggapin mo kasi yun yung pinagkaloob sa'yo ni Lord. Alam niyo yun guys. Darating din yung time na kapag na-improve nyo pa ng maayos yung inyong tindahan, napatakbo nyo ng maayos, darating din yung time na magiging ganun din yung tindahan nyo. Dapat ganun guys yung maging mindset po natin kapag po tayo may mga kakompetensya. Minsan nga mga kasari, kapag tayo may kakompetensya, mas lalo pa tayong mamomotivate sa ating pagtitinda. Kasi minsan kapag wala tayong kakompetensya, mas magiging kampante na tayo, papabayaan na lang natin yung Si Kale po. si Kale. Puntahan mo na lang dun sa kanila. Ayan guys, let's continue. May nagtanong lang sa pamangkin ko, pinapunta daw siya dito ng pamangkin ko para meron siyang kalaro. So, ayun, minsan kasi kapag wala tayong kakompetensya, doon tayo nakakampante sa flow ng tindahan natin. Kaya mas maganda rin talaga mga kasari na challenge tayo, alam niyo yun, yung nagkakaroon tayo ng motivation para mas pag-igihan pa yung pagtitinda natin, yung sari-sari store natin para ma-improve pa, ganun. Yun guys, yung para sa akin na ako naman, wala naman akong pakialam sa mga kakompetensya kong tindahan. Kung marami mang bumibili sa kanila, edi happy for them, 'di ba mga kasari? Kung marami namang bumibili sa akin, edi mas lalong happy. So, ganun na lang po yung maging aspect natin, yung maging pananaw natin sa buhay, na wag po tayo masyadong mainggit kung ano man yung natatamasa ng kapwa natin, 'di ba? Improve na lang po natin yung sarili nating negosyo, yung sarili nating buhay, na mas lalo pa nating pag-igihan para yung mga natatamasa ng kapwa natin ay matamasa nyo din. So, yun lang guys ang masasabi ko about kakompetensya. Hindi naman talaga dapat natin i-ano sila na parang kaaway. Minsan, ang kakompetensya is sila yung magmo-motivate sa atin para pag-igihan pa natin sa kung ano man yung ginagawa natin. So, yun lang mga kasari ang ating vlog for today. Sana nagustuhan nyo itong share ko. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!